Hello po mga kapatid, magandang hapon po, magandang gabi, magandang umaga sa inyo pong lahat mga kapatid, saan man po kayong dako naroon. Ano man pong oras na inyo pong mapapanood ang video po na ito mga kapatid. Muli po mga kapatid, pagbahati po ng tunay na pag-ibig at ng kapayapaan sa inyo pong lahat. To all our dear brothers and sisters in Christ all over the world, once again, a greetings of true love and the truth to all of you. Ayan po mga kapatid, ayun, merong kapatid kasi sa somewhere abroad. Pinuyat na naman ako kagabi. At ayun nga, madaling araw na kausap ko pa siya. Sabi niya, Badong, pwede ba kitang makausap uli? Kahit saglit lang po uli, sabi niya ganyan. Pinagbigyan ko naman. At ayun na nga, sabi niya, Badong, ang dami niyang tanong. Sabi niya, Badong, after naming mag-usap, sinabi po niya sa akin na finally Badong, mag-e-exit na po ako. Niloko lang po pala nila tayo, pinaglaruan po nila yung tiwala po natin, sabi naman nung kapatid na kausap ko. And ayun po mga kapatid, so ang dami pong ayun, nakita ko merong nanonood ngayon si Brother Gerald Qualiar from lokal ng Singapura. Mga kapatid, ano po ngayon, masyadong triggered na si Daniel Rason, kaya kung ano-ano nang pinagsasabi, nandyan na yung hindi daw siya pwedeng questionin dahil sugo siya ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, ang Diyos po mismo, pinapasubok po niya yung mga saserdote. Sino po ba yung mga saserdote? Nakasulat po yan sa Hagay. Magsipagtanong kayo sa mga saserdote tungkol sa mga bagay ng kautusan. Utos po ng Diyos yun na tanungin yung mga saserdote. Itong si Daniel Rason, hindi naman saserdote mga kapatid . Hindi nga ito pasado kahit kahit anong qualification ng Biblia. Unang-una, hindi naman po malinis ang pamumuhay niya. Saan ka nakakita ng leader ng isang religious group, religious organization na anong tawag doon? Na suki ng isang nightclub. Tapos suki din daw pala ng casino. No wonder kaya yung kanyang kapatid na adopted brother ay yan, ganun din. Same path yung kanilang nilakaran. Biruin mo, nag-drugs. Meron ba akong pruweba na nag-drugs si Elijan Rason? Doon ako nakatira . Nung nga nilinis ko yung kwarto niya, may mga vape. Kaya hindi po lahat pwedeng pumasok sa mga kwarto ng mga apo. At hindi lahat pwedeng maglinis. Yung mga trusted lang po nila. Ganun po nila ako ka-trusted. Ayun, so sabi ko nga, biruin mo, merong nakahalata na merong isang post, si Post MCGI Society, merong nag-message sa akin, nakahalata, bro, meron po bang si Daniel Rason? Kasi yung comment ko, si Daniel Rason mismo ang tinutukoy ko. Tingnan niyo po yung post ni Post MCGI Society. Meron po akong comment doon sa particular na account na nagko-comment doon. Sabi ko, oy Daniel Rason, yun.
Yun po mga kapatid. Itong si Daniel Rason, sinungaling po talaga ito eh. Napakasinungaling nitong Daniel Rason na to eh. Daniel Rason, kung talagang sa Diyos ka, bakit hindi mo kayang hindi mo kayang tindigan yung mga sinasabi mo in public? Bakit hanggang dyan ka lang, Daniel Rason, sa sulok-sulok, sa sulok-sulok ng iyong kapilya, sa sulok-sulok ng iyong sentral? Beruin mo, kung ano-ano sinasabi mo sa mga nagsisipag-exit. Sabi ko nga doon sa kapatid na kausap ko, kasi gustong-gusto, ang daming gustong makulong si Badong. Anak ko naman, edi gastusan nyo si Badong. Ganun ka-importante si Badong. Pero mo, you are wasting money for Badong. Pero yung mga pera na nilulustay ninyo ay mapupunta lang yan sa wala. Bakit? Unang-una, I am not a public enemy. Ganun ba ka-importante si Badong para ipatugis ng gobyerno? Ipa-extradite ng gobyerno? And granting na mag-succeed kayo, nako, mas maraming matatauhan at maraming titindig na Badong. Naku, pagka napatumba ninyo si Badong, naku, mas maraming titindig na Badong. Naghihintay lang yan na ng perfect timing. Magbasa lang po muna tayo ng mga comments. Sabi ni Brother Ronnie Kipoy de Rosario, hello brother, bro. Sabi ni Sed Watashi, Hagay 2:11. Sabi ni Brother Johnny Ferras, good day po, Bro JR, watching from Pangasinan. Good day din po. Andito si Theodore, si Brother Ronnie Kipoy de Rosario, si Brother Gerald Gualyar, si Uncle Sam David, at saka si Kulto Dolebu. Invite nga natin si Uncle Sam. Pang na group servant ng Hong Kong na nag-bid ng farewell sa mga GC sa lokal ng Hong Kong. Yan, nag-formal exit po siya. So, what do you expect pag nag-exit ka? Sasabihan ka na tik-tik ka, sa demonyo ka. So, alam niyo po mga kapatid, yun yung isa sa mga tanong ng nung kapatid na nasa ibang bansa na 2 gabi na akong pinupuyat. Hello po kapatid, alam ko mapapanood mo to. Sinasabi ko lang po ito, hindi naman po to disgrace you or to not for anything else, sister. I just want to let our brothers and sisters all over the world, kahit pagod po ako, if I have spare time, po ako, very much willing po akong i-entertain po kayo. It's just that pagka talagang sobrang pagod ko na, hindi na po ako nag-i-entertain. Sabi ni Renzos, pa-shout out bro. Anuhin natin uli si Uncle Sam. Sabi ni nung kapatid, Brad Badong, sabi niyang ganyan, bakit po sinasabihan na na pagka nag-exit kayo, sinasabihan na sa demonyo ka na, tik-tik ka, etc. etc. Sabi ko, yun nga po ang mali. Sabi kong ganyan doon sa kapatid. During the time of the apostles, sabi kong ganyan, may mga nag-exit. Biro mo, si St. Paul na yun sa ministry ni St. Paul, even in the ministry of our Lord Jesus Christ, may mga nag-exit. Kaya nga, di ba sabi ng Panginoong Jesucristo, kayo,
magsisialis din ba kayo? Sabi ng Panginoong Jesucristo. Anong sabi ni San Pedro? Panginoon, saan kami paroroon? Ikaw ang may hawak ng salita ng buhay. Pero hindi naman sinabi ng Panginoong Jesucristo yung mga nagsipag umalis sa kanyang ministeryo ay maiimpyerno, sa demonyo, wala pong ganon. Kakatuwa, bukod tangi, itong si Daniel Rason na pag nag-exit ka sa kanya, sa kanyang ministeryo, ay maiimpyerno ka na, sa demonyo ka na. Ang lakas ng loob na magkita-kita sa finals. Para namang 100% sure siya na maliligtas siya. Itong si Daniel Rason. Mahiya ka nga sa sarili mo, Daniel Rason. Tingnan mo yung pagmumukha mo ngayon. Mukha ng sabi nga ng mga kapatid sa akin, Brad Badong, nakita niyo na po ba yung mukha ni Brad Daniel ngayon uli? Sabi ganyan. Sabi ko, wala akong interest sa kanyang tingnan. Kaya ayun, nakita ko mga pictures na pinopost ng mga kapatid, talagang halatang na po siya. Halatang hindi na nakakapagkatulog. Biro mo, makakatulog ka pa ba dyan kaliwat kanan ng mga bumibira sa'yo? Sabi ni Sed Watashi, Ismael. Yan, ayak ka na naman, Sed Watashi. Support nyo po yung ni Brother Sed Watashi, yung kanyang YouTube channel, yung Ang Dating Landas. Yan. Si Brother Ismael. Brother Sed Watashi. Ayun. Sino bang pwede nating paakyatin? Si Brother Renzos, nagpa-shoutout siya. Sige, paakyatin natin si Brother Renzos. Brother, saan ka bang lokal? Tara, akyat ka at kwentuhan tayo. Ano daw ngayon Halloween. So, kwentong katatakutan. Rampant yung kwentong katatakutan. Meron pa po bang mas nakakatakot kaysa dun sa mga patarget? Ay, naku. Tsaka, for me, wala nang mas nakakatakot pa doon. Dun sa traumang na-experience ko dyan sa iglesia po na yan, mga kapatid. Kasi ako, marami rin akong taga-Tiaong, Quezon. Marami din naman ako na-experience na dun sa isang bahay ni Daniel Rason. Yung townhouse niya sa 40D, Scout Delgado. Naku, ang daming masamang espiritu doon. Kasi meron kaming kasamang worker na merong third eye. Nakakakita talaga siya, multuhin siya. Si Ate Cheche. So ako, nakakakita din ako. Merong isang instance doon na bata pa si Persida noon yung Taylor Swift. Yung nanood ng Taylor Swift concert sa Australia. Siguro, pa lang siya, 3 years old. Kasagsagan yun ng Iglesia ni Cristo na senaryo. So ako, doon kami nagtatago during that time. Kaya noong nandun kami nakatago, ako po yung destino. Dalawa kaming nagsasalitan destino. Ay hindi pala, hindi. Ako lang ang destino doon kasi ayaw ni Kuya Don Kapulong na magdestino ng babae. Pero 4 kaming worker doon, aside kay Brad Don, tsaka kay Lisel Kapulong. So, pagka nagkakatipon doon, ako po ang destino. Dinidestinuhan ko si Daniel Rason, tsaka si Brad Eli. So, ayun po. Going back, habang naghuhugas ako ng plato, biglang merong bata. Yun nga si Sid nga. Sabi ko, Sid, anong ginagawa mo diyan? Ba't wala kang kasama? Tapos
tinignan lang ako nung sid na nakita ko. Tapos tara, akyat tayo. Sabi ko, ihatid ko siya doon sa taas. Bigla siyang tumakbo, tapos lumusot sa pader. Ilang baitang yung second floor. Siguro mga 20 steps. Tatlong lundag lang ako. Kaya pagdating ko sa taas, doon sa kwarto nila Ate Lisel, inihingal ako, sabi ko, ate, nakakita ko ng sabi ko ganyan. Hindi niya na pinatuloy kasi nandun yung mga bata. Sabi ko, nakita ko si Sid. Lumusot sa pader. And the rest is history. Marami po, pati doon sa mansion. Sa Brazil, marami din doon. Sa Apalit, marami din doon. Ulong gumugulong, etc. Sa Central mismo, napakarami doon, mga kapatid. So, bakit ba tayo napunta doon? Kasi kwentong katatakutan daw ngayon, kakatapos lang nila yata, nila Brother Elios at Brother Logix yata ng kanilang segment kanina. So, for me, wala na pong mas nakakatakot aside dun sa na-experience ko po personally sa pamilya ni Danya Rason, mga kapatid. Traumatizing po. At hanggang ngayon, dala ko pa po yung trauma. Dala ko pa po siya hanggang ngayon. Sabi ni Brother Ronnie Kipoy de Rosario, bro, pakibati si Sis Maricel. Imaginary 29 Sabat po niya, November 1. Ayun. Sabat daw ni Sabi ni Lola Cute, literally, nakakatakot yun. Diba, bro? JR Badong. Happy Halloween. Sabi ni Brother MJ Castro Mabasa, ano nga sa'yo, Opa Kim Dongba? Gagalangin tondo daw. Gagalangin tondo daw. 1998 ako nabautismo sa lokal ng Lakambini, Tondo. Nakakatakot yung literally patay na si Best, pero nakakapang-scam pa. Yun nga po biruin mo. Meron akong nabasang, hindi ko lang alam kung kaninong comment yun. Sabi nung comment, hindi ba mahalaga sabi nila sa iglesia pinanggalingan natin, mahalaga sa paningin ng Diyos ang kamatayan ng kanyang mga banal. Bakit yung kamatayan ni Soriano hindi po pinahalagahan ng kanyang successor, mga kapatid? Yun pala yung mahalaga pala yung kamatayan ng mga lingkod ng Diyos. Bakit yung kamatayan ni Soriano na kinikilalang sugo natin dati, hindi man lang binigyan ng pagpapahalaga ng pumalit na leader na masyadong matakaw sa karangalan. Pero mong hindi ka matakaw sa karangalan, lahat na lang ng papuri, gusto mo, ikaw ang umako. Awit. Tapos piyesta ng Diyos, yung ribulto mo yung samantalang yung mga Katoliko, kung meron man silang pinoprosisyong ribulto, yung ribulto ni Kristo na alam nilang si Kristo yon. Pinoprosisyon nila yung ribulto ng isang banal na tao. Itong si Danya Rason, pinabayaan niya, biro mo, piyesta ng Diyos, pinabayaan mong i-procession yung ribulto mo, hindi ka na nahiya, hindi ka na kinilabutan sa balat mo. Sabi ni brother or sister Jody Valdez Cruz, shout out sa Team Pop at kay Kidlat, birthday niya bukas, November 1. Happy birthday po, kapatid na Kidlat. Sabi ni Popot Manimbo, live na ang Badongski namin, hehe. Sabi ni Lola Cute,
Naku, natumbok mo, Bro JR Badong. Hindi binigyan ang kamatayan ni Bes. Correct. Pakyatin nga natin itong si ano. Si Popot Manimbo, Sister Popot Manimbo, akyat ka na. Total, naka-expose na yung iyong pagmumukha at nakabalandra na. Tara, waswasin natin. Si Danya Rason. Hello po, Sis Popot Manimbo. Sir Popot Manimbo. Yan, hintayin lang natin si Sir Popot Manimbo. Mga kapatid, lahat po kayo na nandyan, mag-comment lang po kayo kasi hindi ko po kayo nakikita lahat kung sino-sino yung nanonood. Naka-tune in po ngayon. Si Sir Popot Manimbo, meron akong sinend sa'yo na invitation to join me in this live. With your permission and with your kind indulgence. Kung pwede lang naman. No answer from the live video guest. No answer daw. Nanonood din si brother. Hindi ko alam kung pwede kong pwede kong basahin itong mga nanonood. Hindi ko na lang muna babasahin kasi alam ko dumadalo pa itong mga to eh. Saan ba siya, no? Sige, pakyatin natin si Lola Cute. Brad Badong, yung live nyo ni Mama Mary na pinost ko sa YouTube, ang daming umiyak sa MCGI na sa comment section. Anong particular na live po yun? Ang dami naming live ni Mama Mary. Sabi ni Brother Gilby Arandela, shout out sa'yo, Brother Gilby Arandela. Isa ito sa mga mga executive producer. Maraming executive producer si Badong. Akala nyo ba kahit gaganyan-ganyan si Badong, maraming producer si Badong. Sabi ni Brother Renzos, pamilya kami na nag-exit dito sa lokal ng Tiaong. Mas nakita ko na kulto ang MCGI. Ako ang nag-akay sa pamilya ko na umanib. Salamat sa Diyos. Yung Ismael na live, bro. Ay, nako. Yung Ismael na live daw, yung marami daw umiyak. Ismael naman po talaga, sa dami ng mga matitinong babae, pokpok yung mo. Pokpok yung pinili mo. Tapos sasabihan mo si Giselle Sanchez na magna cum laude ba o summa cum laude ng Philippine University of the Philippines Diliman chapter. Sasabihan mo siya na gusto mo na babae ay madasalin. Mas marangal pa nga, mas respetadong babae pa nga si Giselle Sanchez eh. Sabi ni Brother Jude Pones, pa-shoutout kay Lodge Sanikatan. Shoutout daw sa'yo, Lodge Sanikatan. Meron ka palang mga fans dito, Sanikatan. Shoutout, Sabi ni Romeo Valdez, naimbag nga adlaw Rabi Kabsat nga Badongski. Pakyatin nga natin si Mama Mary. Habang hinihintay nating makaakyat, ayun. Mama Mary. Yes. Hasta la vista. Viral daw yung live natin na Ismael. Talaga namang Ismael di ba? Kung di ka kamo Ismael, hindi ka kamo magbabiral. Diba?
yung manggigigil sa atin kasi may bago na naman siyang pangalan, yung Tarantado. Kung ano-ano mga na-inventong pangalan po. Ano ka mga? Bonding o Ismael? Meron pa, Pegasus Boy. Oo. Mahilig ko kamo kasi sa... Yan tuloy. Hindi ko nga alam kung mahilig ba ito sa mani talaga o mahilig sa tortang talong. Mahilig sa mushroom. Ano naman yung mushroom? Bakit mushroom? Maliit na mushroom. Bakit mushroom? Mushroom eh. Hindi ko ano yung mushroom, anong iwaga sa mushroom? Bakit yung mushroom, di ba? Para yung putoy-toy na maliit. Ikaw ka mo, mahilig ka mo kasing yung magpasikat. Tuloy ngayon, nag-viral ka. Oo. Sumisikat ka mo, di ba? Gusto niya maging Viva Hot Day. Yeah. Biba hot man ba o biba hot babe? Viva Hot Babe. Mahilig siya sa string bikini. Walang nag-aagawan silang dalawa ni Japayuko sa string bikini eh. Akin to. Ito. Yung pala, iba kayo ng kino-collection every pupunta ng abroad. Alam mo ng maleta niya, puro pang pek-pek short. Kasi kaya niya nagustuhan si Japayuko dahil sa pek-pek short Si Japayuko laging naka-pek-pek short kasi nga tinitira niya talaga itong si Pansit. Inapunteriya niya talaga na na makuha. O yun, tatanga-tanga ka kasi siya Dapat kasi iniwanan na lang niya yan. Plano naman niyang iwanan yung gagong yun Madrama lang kasi itong si Japayuki. Kasi sisirain daw yung kanyang reputasyon. Sira rin naman ang reputasyon niya ngayon Di ba? Correct. Narinig mo ba yung kampana? Narinig mo ba yung tunog ng kampana? Wala. Narinig mo ba yung tunog ng kampana? Oo. Ano na daw? Misa di Gallo. Magdadasal na naman. Madasalin Mahilig daw magrosaryo. Nagdadasal din naman sila Mahilig silang magdasal. O kaya nga 'di ba sa Bicol, bago sila nagpasalamat, nag-prayer meeting muna sa loob ng motel. Oo, para swak na swak. Ito si Japayuki. Si Japayuki talaga hindi siya tinantanan hanggat di na nakukuha. Ang tadon Japayuki na yan. Si Matutina. Kaya nakakabuti Lahat na lang kinuha. Kaya tingnan mo, si Japayuki, yung pamilya nila yung naghahari sa Apalit, lahat, di ba? Sila na lahat naghahari. Hindi lang sa Apalit, yung pamilya Ruga, pamilya ni Japayuki, ang naghahari sa buong iglesia. Biruin mo, Ate Ruth nga Si Ate Ruth hindi pa yan nakaapak sa mansion sa La Vista. Kaya nga tarantado kaya itong bonding na to Kaya dapat banatan ng banatan. Tarantado yung ng pamilya ni Japayuki na yan Oo, pero yung pamilya ni Japayuki, lahat sila nakapunta na sa sa mansion sa La Vista. At saka pinagyayabang ni Japayuki na meron silang sariling istasyon. Pinagyayabang niya sa mga ka-Japayuki niya, meron kaming sariling istasyon. Tingnan mo, isipin mo yun. Lahat ng kapatid ng mayayaman, ng nag-ambag-ambag, halos ng member nag-ambag-ambag doon. Tapos ngayon, sasabihin niya, meron silang sariling istasyon. Istasyon nila. Oo. Ay, wow, sabaw. Kaya nakakagigil yung kasi nga dati,
gustong ipasok ni Japayuki yung inaanak niya. Yung inaanak niyang ka-Japayuki niyang Tagalumpang. Nagkakalumpang. Oo. Yun ngayon, yung inaanak niya na yun, yung next, next house dun sa Smallville. Sa rest house doon. Oh, yun, doon yung biyanan nung napangasawa niya. Pero yung kapag ka-Japayuki niya, mga 5 house from rest house, 5 bahay, yun yung ka-Japayuki niya. Mm. Kaya alam mo, hindi niya maitatanggi na yung asawa niya ay Japayuki dahil nung nabubuhay pa yung dati ng si Ate Ane, sabi nung yung pinsan ng ka-Japayuki niya doon, "Hoy, Eka, Ane, yun ito palang napangasawa ni Daniel ka-Japayuki ni, ka-Japayuki ni Seni. Seni pangalan nun eh. Mm. Kumbaga, si Ate Ane, alam naman na Japayuki yung napangasawa ni Bonjing. Kaso parang dinedma lang para, siyempre, parang kahihiyan, di ba? Kahiyan ng iglesia. Oo, tsaka kahihiyan din. Kaya nga hindi niya pinakikilala yan si Japayuki sa mga relatives sa Rason. Kasi alam ng mga Rason na Japayuki yung asawa ni Daniel Rason. No, hindi ba natatandaan mo yung nandun ka sa rest house noon, yung mga bisita na mga galing ng Amerika? Yung Di ba mga nandun? galing Amerika. Di ba hinahanap si Japayuki? Oo, nasaan daw yung asawa ni Daniel Rason? Oh, ano dinahilan? Busy. Oh, busy nga si Skippy, di ba? Businesswoman si Skippy. Busy sa negosyo. Tarantado ka kamo. Negosyo ng iglesia. Pag-aari ng iglesia, inaari mo yun. Tarantado ka kamo. Dapat kamo sa'yo. Kaya nga silang dalawa ni Ate Lisel, meron silang war. Kasi nga, sila, mga nag-aagawan sila sa sa pag-aari ng iglesia. Oh, di ba sila Kaya nga hindi mo meron ba kayo nakita mga kapatid na picture na magkakasama yung pamilya ni Arlene Rason at saka ng pamilya ni Daniel Rason? Wala po mga kapatid. At kung meron man po kayo makita, pagkatapos po nun, sila nagsisiraan, nagpaplastikan mga kapatid. Bakit ko po alam? Sabi ko nga dun sa kapatid na kausap ko na taga-abroad, sabi ko, paano ko po hindi malalaman 20 taong mahigit akong kasama. Hindi ba Mama Mary, kaya nga nung sinabi mo na tarantadong sino ba yung badong na yan? 'Di ba nung unang putok na nagsalita ako? Oo, kasi nga hindi ko talaga maubos maisip na ikaw pala yon. Kaya na-curious naman ako na, kasi sabi nung nag-feed sa akin na yung alipin daw ni na umalis na. Tapos ngayon nire-reveal lahat ng kagaguhan nila. Iniisip ko naman si Popoy. Si Popoy, di ba matagal din nakasama si Popoy? Mas nauna ako kay Popoy. Oo, tapos ngayon, sabagay si Popoy hanggang sa mga farm naman si Popoy pero ikaw, kasama mo sila personal, di ba? Oo, kahit saan. Tapos na-curious ngayon ako, sabi ko, sino kaya ako to? Sabi ko sa kanya, i-send mo nga sa akin kung ano yung profile pic niya at i-add ko. Tapos ngayon, parang hesitate pa ako na baka ako na, sabi ko, baka ako hindi ako tanggapin ito kasi rason ako Di ba, inanong ko, nag-message ako sa'yo noon. Sabi ko, kamusta ka na? Kaya nagulat kasi ako, si to? Sabi ko si J, kasi hindi kita kilalang Badong, kasi JR. Sabi ko, hindi naman si Badong. JR ka ako ang pangalan niya. Kasi kaya hindi ko siya makilala. Kasi sabi niya, alam mo ba si Badong yung nagba-viral na ngayon sa social media kasi nga nire-reveal lahat ng kagaguhan ng mga timawa sa pera. Sabi ko, sino yun? Tapos nga nung nalaman na kita, na-curious ako, sabi ko, naku, kailangan ka ako makisaw-saw ako kay Badong. Sabi ko, tutulungan ko si Badong. Tutulungan ko si Badong mag-reveal. Pero walang, di ba, wala naman sa akin na mag-push na, may reveal man. No. Sarili kong yun, sabi ko sa sarili ko, nako,
Kaya nga na hinahanap nila ako, di ba? Nung nalaman nila merong nagpipid sa'yo na rason. Oo. Nung una, di ba, tinatago pa kita. Oo. Ang pinupost ko lang yung rason. Ini-edit ko yung Kaya curious ngayon sila sinong rason. Hindi nila alam kasi before na alam nila sa Pinas lang ako eh. I-shoutout mo yung ibang mga rason na nagpi-feed sa atin. Hoy! Gising-gising! Shoutout mo na si Uncle Rolly. Kaya nga, kawawa naman si Uncle Rolly eh. Kaso nga Uncle ano ba? Kaso wala na rin tayong magagawa kasi si Uncle kawawa naman, matanda na rin. Oo, matanda na rin. Pero in fairness naman si Uncle Rolly, mabait. Sino pang uncle? Si Uncle. Si Uncle Rolly, mabait yan. Kaso nga, parang wala na rin magawa. Dapat nga ang tulungan ni Bonjing hindi yung ruga na pinag-aano niyan, gagong yan. Alam mo ba si Betrason, ang tawag niya kay Uncle Rolly? Satanas. Ikaw ka mo, ano? Masyado ka mo, kala mo naman banal ka. Puro ka mo kayo timawa sa pera. Pagkaka mo ba kayo namatay yung pera nyo kanino mapupunta? Mag-aagaw-agawan pa sa mga ampon, mga hid-hid. Sabagay, ngayon pa lang, mga buhay na kayo, nag-aaway-aaway na kayo. Oo, ngayon, sa totoo lang po mga kapatid, hanggang ngayon, nag-aaway-away pa rin po yung mga apo ni Brother Eli. Doon sa mga kayamanan na naiwan. Nag-aaway-away po sila. Akala mo, Danya Rason, wala akong wala akong balita. Walang nakakarating na balita sa akin. Biruin mo, sinabihan mo si Bage na umayos-ayos ka ng ng lakad mo. Anong sagot sa iyo ni Bage? Maayos na nga ako nito Ang paboritong apo, si Bage. Ang paboritong apo ni Brother Eli, si Bage. Ang paboritong Nips to Nips. Ang paboritong apo naman ni Nips to Nips. Hindi naman apo, anak niya yun Ang paboritong apo ni Nips to Nips, yung anak lang ni Kutog, no? Oo. Yung mga anak ni ni Kutog, ni Lisel Capulong. Kasi kahit doon sa mga taga-Amerika, ang pinakikilala lang niyang apo, yung tatlo. Oo. Si Mariel, si Persida, at saka si Esteban. Pero ang paboritong apo naman ni Betrason, si si Boy Lollipop. Si Chapaeng. Bakit naman Chupaeng? Hindi ba Chapaeng? Chupaeng. Kumbaga sa Chupaeng, yung Tio Paeng, di ba Chupaeng? Di ba si Boy Lollipop? Di bigyan natin yung code name, Chupaeng. Chupa. Uy, may mga batang nanonood. Kaya nga, di ba may lollipop na Chupa Chups? Oo. Bakit nga natin itong interviewin natin itong si kapatid na Renzo Saure. Daw sila isang buong angkan silang nag-exit. Yun, buti naman, naka-exit na kayo at nako. Alam mo, naman na umexit na sila at nang napahinga. Habang maaga. Kasi kaya kami nagsasalita, ayun, nakaakyat si Brad Ren Saure. Hello po kapatid na Ren Saure. Ano ko? Yeah. Naririnig po namin kayo loud and clear. Gandang gabi po. Apo, kailan po kayo nabautismuhan? 1998 po. Grabe, 1998. Ilang taon po yun? 1992. 29 years? 30 years? 29, mga ganun. O yun, 29 years. Yan, mga kapatid, si Brad Rene Saure. Ren po rin. Ren Saure. Ano pa po kayo sa Old Central? Opo, yung kasabay ko sino ba yan? Si Brad Henry Malig. Yung tatay ni Aaron. Opo, Yung kasabay ko yun.
Nabubuking tuloy yung mga... Actually, Aaron, ayaw ni Rason niya. Nung pagkabigay kay kay Daniel Rason, nakatira po kami nun sa Scout Delgado sa Quezon City. Dinala ni Arlene Rason itong yung babying Aaron pa. Kasi si Aaron noon mukhang susu siya talaga. Kilala ko po yung magulang niya. Oo. Ang sabi ni kaya ayaw ni Arlene Rason kay Aaron noon, mukhang susu siya. Sabi ni sabi po ni Arlene Rason yun. ang yung uso niya basta maputi siya, pero cute siyang bata. Tapos nung gabi inahanap ni Daniel Rason. Pinakuha uli. Akala namin doon na matutulog yung bata. Baby pa po nun si Aaron. Kaya ang totoo po niyan, ayaw ni Arlene Rason kay Aaron kasi mukha daw siyang suso. Ano nga ka mo? Ngayon, Brad Rensaure, kailan po kayo nag-exit at ano po ang dahilan bakit po kayo nag-exit? Last May. Nag-exit ako. Okay, May. Bali, pinadadalan pa nga ako ng text ng paksa galing sa ad foreign. Opo. Tapos, nung nag-decide ako mag-exit, nag-message na ako kila Brad Jimmy. Sabi ko, Brad, huwag niyo na ako padala ng paksa at hindi na ako naniniwalang sugo si Daniel Rason ka ako. Sino After a week, Alpapara? Jimmy po. Jimmy. Nasa Canada po ba kayo? Wala, hindi po. Nasa bakasyon na po ako sa Pilipinas. Pero saan po kayong bansa dati? Seaman po kasi ako. Nasa Guyana. Nasa Guyana. Opo, doon po yung project namin. Opo. Tapos nung sa barko po ako. na po kayo naniniwala kay Daniel Rason, ano po sabi? Hindi po sumagot pero a few weeks tumawag sa akin si Brad Mel Pingal. Video call. Nagulat siya. Sabi niya, bakit ganun Brad? Kailan lang tayo nag-uusap Bakit ka nag-exit? Ang sabi ko po, kasi yung Area 52, sabi ko doon nagbebenta pala ng alak kami nga nagtindahan, hindi kami nagtinda ng alak, tapos ganun ka ako. Sabi po ni Brad Mel, Brad, AI lang yun, sabi sa akin. Alam ko namang hindi. Buka ka mo. Yun yung dahilan. Opo. Tapos, ano pa po sabi? Sabi po niya, AI nga daw yun. Tapos sabi ko pa, bakit ganun yung nakita ko nga that time nakapost na namimigay ng mobile car sa PNP si Daniel Rason. Opo. Etong tiyaong nagkaroon ng aksidente rito na may mga kapatid na nabangga ng truck. Dahil kulang nga kami sa wala kaming service. Opo. Hirap kami sa service dito, tapos makikita mo namimigay ng sasakyan. Kaya nagising ako, sabi ko bakit ganito? Tapos napanood ko na kasi kayo. Opo. Kaya na-validate yung mga doubt ko noon. Kaya galit na galit po si Daniel Rason sa akin Sa akin, personal, naniniwala ako dati sa kanila. Opo. Kasama nga ako sa palit noon nung niligtas namin si Brad Marcos sa Jollibee. Kasama ako sa bugbogan doon. Kasama po kayo noon? Opo. Kasama ako noon. Kaya naniniwala ako dati na sila Pero ngayon nakikita ko madami ng mali at kulto talaga. Opo. Kulto talaga. Pero nyo, pati bata,
tinuturuan nila para tinuturuan nila para sila ang purihin eh. Pag Opo. nakikita sila ng mga kapatid, kala mo mga Diyos eh. Opo, totoo. Mga special treatment. Tapos napansin ko, lahat na naka-Amerikana. Tapos ang mga miyembro na nanonood sa kanila, naka polo shirt lang na nakatatak kay MCGI na binili pa nila. Opo, correct. Dapat Ano pala to? na ganun. Eh di po ba brother dati nung buhay si Bradley kung anuhin niya ano bang tawag dito? I-criticize niya ang El Shaddai na lang tinatakan ng El Shaddai tapos binebenta. Eh itong MCGI boomerang sa kanila yung yung kini-criticize nila sa iba't ibang religion. Biro mo lahat na lang ultimo payong nilagyan ng tatak ng MCGI, ultimong yung pamaypay tinatakan ng MCGI. Ano na sila, masyado na silang naging panatiko. Negosyo na. Mali. Pera. Opo. Di bro, naawa ako sa mga miyembro na napakaraming mahirap. Tapos makikita mo sila, pati ngipin ni Daniel Rason, nakabinir. Napansin ko yun eh. Sabi ko, bakit ganun? Di ba buo namang ngipin ito? Bakit ganun? Tapos, Siyempre, nagsinturon ng mamahaling sinturon, nakatakin pa. Kitang-kita mo, mamahalin yun. Sabi ko, bakit ganun? Ang daming mahihirap. hindi kami ng pera. Totoo po Opo. yun. Merong mga kapatid, brethren, na merong kapatid sa Isabela, sabi, sinita siya nung anak niya. Nanay, bakit nagkakasakit ka palagi ngayon? Hindi mo ba naiinom yung mga gamot mo? Di ba pinapadala kita ng allowance mo para sa gamot mo? Eh kasi anak, maraming backlog yung lokal. Pagka hindi namin ginawa ng paraan, magkakapatong-patong yung utang ng lokal. So alimbawa pala, pagka merong backlog ang lokal ngayon, i-add yun, ipa-plus doon sa susunod na target next month, the following month. Opo, totoo yan. Kaya ang ginawang negosyo talaga ang iglesia. Opo. Ito, Brad Badong. Alam ko, napapansin din ng lahat ng mga membro dyan. Mula nang naanib ako, hanggang nung nag-exit ako, laging gipit. Lintik na yan. Hindi na natapos yung kagipitan. Ilang taon na. Ang dami nang naanib, membro. Gipit pa din. Siyempre, kung nagigipit, maraming papa. Kasi mapupuna mo talaga yun. Bakit hindi na lang... Brethren, Sis Myra, alam niyo po ba, lahat ng mga kasamahan ni Bes, binigyan niya ng bahay sa Highview. Glen Labong, Jokjo, alam ko yan. Rolly Gala. Alam ko yan, Heidi. Lahat silang mga lalaking mga kasamahan. Bukod tanging yung mga kasamahan niya, mga babae, kagaya ni Ate Pepot, ni Ate Flora, Ate Rina, Ate Dada, walang binigay. Bakit? Kung talagang... Babae kasi. Oo, babae kasi. Kasi hindi yun, hindi kumakain ng tubol. Ayun. At saka brethren, ang ganda po nung sinabi nyo kanina na naaawa kayo sa mga kapatid. Actually, Totoo kaya po yan. kami hindi tumitigil. At alam ko, kasama namin kayo sa laban na ito na maiparating sa mga kapatid natin. Sabi nga nung kapatid na kausap ko kagabi, na pinupuyat ako ilang gabi na, sabi niya, alam mo Brad, ang nag-aano na lang sa akin, what keeps me holding on sa MCGI ngayon, hindi na sa aral hindi na sa mga ngaral ang nagbabind na lang sa akin ngayon at nag-aano sa akin para humawak is yung connection na nabuo
yung mga kapatid, mahal ko kasi yung mga kapatid, sabi niya ganyan. Pero sa tingin ko, sabi niya ganyan, hindi na tama na magstay pa ako dyan. Kaya, naku, sabi ko nga doon sa kapatid, pagka nag-exit na po kayo, i-interviewin ko po kayo. Marami po kayong matutulungang mga kapatid sa buong mundo. Sabi ko doon sa kapatid na kausap ko. Kaya totoo po 'yun mga kapatid na kaya kami naririto ngayon at saka yung mga kapatid na nagmamalasakit po sa inyo na pero mo hindi ba pagmamalasakit yun na sinasabihan tayong tiktik sa demonyo pero nandyan pa rin tayo kasi Okay minamalasakit lang yan. sila. Badong, ito pa. May isa pa ako napuna eh. Opo. Napuna ko lang ito nung nag-exit na ako. Nagbalik lahat ng ano eh. Doon sa Apalit, karamihan dyan na may tindang pagkain, puro kamag-anak nila Eli Soriano at Daniel Rason. At totoo yun, nag-aaway sila. Nag-aaway sila sa sa pwesto. Nag-aaway sila kasi dati kong member sa COP. Kami taga-singil dyan sa mga pwesto dyan eh. Di po ba si Brad Pat yung presidente ng COP dati? Opo, kilala ko niyan. Si Brad Pat. Ay, Pat Malyari. doon, si Brad Pat. Po. Kaya sabi ko, ngayon, ang tagal-tagal ng pagkakatipon, napakahaba, ang daming intro, ang daming, tapos magte-texto, lalabas si Daniel Rason, alas 9 o alas 10, sasabihin pa niya, nag-uumpisa pa lang siya, lintik na pagod na yung mga kapatid na nakaupo. Bakit na ginagawang mahaba? Kasi nga may paninda sila. At saka po, kaya po niya ginagawang late na po siyang pinapapasok. Kasi po wala po talaga siyang maituturo. Wala talaga Siguro siyang biruin mo, Makakainis eh. mag-isang taon na. Yung pag-ibig na itinuturo niya, yun pa rin. Yun pa rin. Kahit hindi ka dumalo ng 3 taon, pagka bumalik ka, yun pa maaabutan mo. Bro, ako naanib ako sa debate. Naniwala ako sa debate. Binti kaya ngayon, wala na debate. Wala na rin Bible Expo. Ano ba yan? Meron pong debate ngayon, meron pa rin. Gawang mabuti. Hindi po kumikibo na nga lang. Hindi na kumikibo. O pagka kumibo Laging may camera. Ayun. Matalo ka. Brad Ren, ano po ang may papayo nyo sa mga kapatid na mga closet na gusto nang mag-exit kaya lang natatakot sila for some reasons kagaya nung sasabihan na tiktik sa demonyo, ganito ganyan, ika-character assassinate sa madaling salita. Ano po yung maipapayo po ninyo sa mga kapatid nating closet na gusto nang mag-exit? Yung mga closet na mga dumadalo pa, dalawang klase lang. Pwede silang manatili o kung mananatili sila, magbigay sila ng mga info para sa mga exiter. Or yung mga gusto nang mag-exit talaga, umalis na sila dyan dahil hindi sila maliligtas dyan. Manapa, samahan niya, meron silang mga kasama tayo. Hindi sila nag-iisa. Na gisingin pa yung iba kasi nangyayari, lalala itong sila Daniel Rason dahil pati mga bata tinuturuan na ngayon paano sumunod sa kanila. So, pag hindi natin to inawat, hindi natin to ni-reveal yung mga ganyan, kawawa naman yung mga tao na nagloloko. Opo. Yun lang, labas na. Marami na tayo. Huwag kayong mag-alala. Mga manloloko yan. Ang Biblia, basahin lang natin Biblia. Ayun. Ang MCGI, wala yan sa Biblia, ang MCGI. Ang meron sa Biblia, Iglesia ng Diyos. Opo. Hindi MCGI. Opo. Actually, Brad Rene, ang ganda po nung sinabi nyo na yung MCGI wala sa Biblia. Ang nasa Biblia, Iglesia ng Diyos. Naki-iglesia lang ng Diyos itong si Daniel Rason Opo. Tapos, biruin mo. Tingnan po ninyo mga kapatid Ang sabi po nila, ang umanib daw po tayo sa Iglesia ng Diyos.
Samantalang yung iglesia ng Diyos na nasa Biblia, mga kapatid, brethren, Sis Myra, Apo. ang sabi ni Kristo, ang hindi laban sa atin ay sumasa atin. Nakuha niyo po yung punto na yun na sinabi ng Panginoong Hesukristo. Bakit po sinabi ng Panginoong Hesukristo yun? Sabi kasi ng mga apostol, Panginoon, meron kami nakita na nagpapalayas ng gumagawa ng mga tanda, nagpapagaling sa iyong pangalan. Pinagbawalan namin sapagkat hindi namin siya nakikilala. Iano niyo po isipin po ninyo yung panahon ng mga Kristiyano ng Panginoong Hesukristo. Kokonti lang po ang tao noon. Tapos kokonti lang po yung mga alagad ng Panginoong Hesukristo during that time. Kaya sila magkakakilala po sila. Pero bakit po hindi nila nakikilala itong sabi nila sa Panginoong Hesukristo? Hindi namin siya nakikilala kaya pinagbawalan namin siya. Anong sabi ng Panginoong Hesukristo? Tama yung ginawa nyo, pagbawalan nyo yung mga ganyan. Ano sabi ng Panginoong Hesukristo? Hindi. Sabi niya, huwag ninyo siyang pagbabawalan sapagkat ang hindi laban sa atin ay sumasa atin. So, meron palang mga followers si Jesus Christ na hindi belong sa mga kasamahan ng mga apostol. Pero recognize ni Kristo. Opo, hindi recognize sa mga apostol pero recognize sila ng Panginoong Hesukristo. Pero ngayon bro, iba ya. Ngayon, kahit na gumawa na mabuti, ang hindi MCGI yung hindi kasama sa MCGI, fake yun. Opo. Hindi yun valid. Yung MCGI lang daw ang valid. MCGI daw yung valid. Paano magiging valid yan? Ang sabi nung authority talaga ng mabuti, ng kabutihan na si Kristo, sabi niya, pagka kayo maglilimos, huwag kayong gagaya sa mga mapagpaimbabaw na tumutugtog ng pakak sa harap, sa kanilang harapan, sa kanilang unahan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. So, yung palang authority ng gawang mabuti, ang sabi niya, pagka kayo gagawa ng mabuti, huwag niyong ipapakita, huwag niyong i-commercialize. Itong si Daniel Rason, tingnan po ninyo sa mga AVP, audio video presentation nila. Biro mo, dadalaw ka sa kapatid. Napakaraming camera, hindi ka na nakontento sa isa, 2-3 camera. Siguro, mga maigit pang 10 yung camera, tapos nakalapel ka pa. Para malaman. Naalala mo maisingit ko lang. Napuna ko to nung hindi pa ako nag-i-exit Tagal na. Bumisita si Daniel Rason sa isang kapatid na lalaki. Sa hulit-tuli, paalis na si Daniel Rason. Kinakausap niya yung kapatid na lalaki. Hiningi ng lalaki na kapatid yung relo niya. Oo. Kung sabi ko, bakit hindi maibigay? Kako, siguro mahal yun. Mahal po yun. Hindi niya naibigay. Mahal po yun. At saka si Daniel Rason po, ano po siya, madamot. Kasi kasama sa bahay kaya alam kong madamot siya. Piruin niyo po napakaraming mga gamit na inaamag na. Pagka lalabas ng bahay, uuwi ng mga kani-kanyang pamamahay yung mga kasambahay, pinapacheck po ni Daniel Rason kasi meron pong gwardya, yung mansion sa La Vista. Pinapacheck po ni Daniel Rason yung mga bag. Lalo na yung bag ni Manang kasi pinag-ihinalaan na nagnanakaw si Manang. Kung sa daming pera nila, ganun pa siya kaigpit. Pero mo, anong iinteresin mo dun sa mga bulok-bulok na sapatos? Unang-una, ang baho ng paa niya. Maawa pa ng bahong paa. Hindi ko alam yan. Narinig ko lang yan lately sa inyo Hindi ko alam. Pero bro, personal, opo. Hindi ko sila kilala Pero sa aral nakikita ko, ang papatutunguhan ng MCGI para ng kulto at ipinakikilala na si Ate Arlene nila na dapat laging binabati. Dati hindi naman. Ngayon kasama ng binabati.
Sa Biblia nga, di binabanggit yung mga babae na ano eh. Hindi Oo, naman natin minimeron sa babae. Kaya lang, bakit ngayon kailangan nang batiin yung ano niya, kasama niya. Sunod yan, pati mga anak na niya. Oo, kasama na nga po yung mga anak. Kaya lang, kawawa itong si Arlene Rason pagka namatay si Daniel Rason. Bakit? Ang mamumuno po kasi sa iglesia, pag namatay Hindi si na Arlene, Soriano. si Hindi na Pen rason. Ay, hindi. yung pong anak ni Don Yung ba yung apo Capulo. ni ano? Ah, Yung apo, yung magulo pamangkin. na yan. Opo, apo ni Brother Eli. Sabi nga nung kapatid na nag-message, na nag-comment, mas masagwa yung susunod na ano, na sugo pag namatay si Daniel Rason. Ang pangit ng pangalan. Ang sugo po natin ngayon, si kapatid na Pen Pen. Ano yon? Pen Pen di Sara Pen? Mentong de sa di kutsilyo de armas. Sabi nga po ni Brad. Brad, Opo. Brad Badong, Opo. kung magsisisi si Daniel Rason, bibigay niya lahat ng kayamanan niya sa may hirap. Maniniwala pa ako sa kanyang sa Diyos siya. Opo. Dahil yun sabi nun sa ano eh, yung binata sa Biblia, yun ang pinayo ni Kristo eh. Oo. Bigay niya yung mga kayamanan. Sumunod kay Kristo. Ewan ko kung gagawin ni Daniel Rason yan. At Hindi saka, yun. sinasabi ko na di po ba yung sa ikalawang kronika, 7:14, kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay dumalangin, magpakumbaba, at hanapin ang aking muka. Prerequisite pala yung pagkalingkod ka ng Diyos, na kiniklaim mong bayan ka ng Diyos, kailangan, prerequisite, yung pagpapakumbaba. Sabi ko nga, Opo. wala naman taong perpekto eh. Kung si Daniel Rason ay magpapakumbaba, di balik tayo, ako mismo. Kayatin ko lahat ng Exeter, mga kapatid. Magbalik loob na po tayo dahil nagpakumbaba na po si Daniel Rason. Kaya lang, kilala ko po kasi personal si Daniel Rason. Mataas po ang kanyang pag-iisip. Paano mataas ang pag-iisip? Biruin mo, piyesta ng pinayagan i-prosesyon yung ribulto mo. Kung matalino sila alam nila yan eh. Kaya nga po, ngayon Brad Ren, ano naman po ang inyong maipapayo sa mga kapatid na gaya po natin nagsipag-exit na? Sa mga nag-exit na, may mga mapupulot tayong aral. Sa mga nag-exit din, katulad ninyo, sila Brad CJ at saka ibang may mga programa sa internet. Ngayon, magbasa pa rin tayo. Huwag tayong agad maniniwala. Magbasa tayo. Kasi baka mamaya may mga ibang alam yun, baka makuto na naman tayo, ika nga nila. Mag-ingat na tayo. Yun. Mag-ingat na tayo. Ang ganda nung sinabi mong advice sa mga exiters na kagaya po natin. Mag-iingat na tayo. Baka mabudol na naman tayo. Kaya nga po nagla-live po ako. Yung umpisa ko pong sinasabi, pagbati po ng tunay na pag-ibig at ng katotohanan. Kasi merong peking pag-ibig at merong peking katotohanan. Maraming katotohanan eh. Pero lahat ba ng katotohanan na alam natin, ikaliligtas natin, ikakabuti natin? Hindi. Ano yung katotohanan ikakabuti at ikaliligtas natin? Sabi ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. So yung po palang ikaliligtas nating katotohanan, yung pong daan at ang buhay na katotohanan. Sino po yun? Si Kristo. Pag-ibig po yun, pag-ibig. Oo, biro mo, ginawang ko yung mga kapatid. Pag-ibig, ginawang Donald yung mga kapatid. Kunwari lang yung Nakakawa lang kasi. Nakakawa. Ayan, so nakakita ka na ngayon, brethren, na tawagin kang Tik-Tik. Ayan, Tik-Tik yan si ano. Okay lang po yun.
Kasi hindi naman nila alam yung binuwis ko buhay ko dyan sa Iglesia ng Diyos, sa MCGI. Hindi nila alam yun. Kahit financial, nagbigay din ako. Kaya hindi ko, alam niyo yun, sabihin ni Jenny Rason na hindi kaya ng ipagpatayo ng poste. Hindi naman yung halaga ang tinitingnan ng Diyos doon eh. Kahit na maliit lang na ibigay mo, kung sa puso mo masaya kang binigay yon, credit sa Diyos yun. Opo. Kung tawagin lang ako tik-tik, bahala sila. Wala ako pa, hindi nila ako kilala. Correct. Meron nga tayong kapatid, Brad, ewan ko lang kung pwede kong i-shout out. Sila, pamilya silang milyonaryo, sabi nga nila. Alam mo, Brad Badong, isang iyak lang ni Best, 3 milyon. Meron pa kaming binigay na mga property. Ngayon, meron pa bang, kaya nga masyado silang, alarm. Dahil, yung mga milyonaryong mga kapatid, nagsisipag-exit na. Nagulat nga lang po ako kagabi, tsaka nung isang gabi, napakarami palang closet sa USA. Ang pinakamaraming closet na bansa, yung USA. Bukas makalawa, mauubos na lahat yan, miyembro. Paano yung KNP ng USA closet Paano kung nasabing closet si Brad Josel? Sabi ni Brad Josel, ano ba yan? Pagka ang iglesia ba iglesia ng pamilya Rason at Soriano lang? Ang susunod na sugo si Penpen? Hindi papayag yan si Brad Josel na ang papalit kay Danya Rason si Penpen. Hindi papayag yan si Brad Josel. Pen di Sarapen. Oo, unang-una, yung mga magulang ni Penpen, disgrasyada. Biro mo, dumidistino ka. Hindi pa naman kayo pinapayagan. Samantalang yung mga ordinaryong membro, pagka nagkaroon ng ganyang nanligaw lang, sinususpinde. Itong si Lisel Kapulong at Don Kapulong, nagkangkangan at lahat-lahat, nabuntis na lahat-lahat, hindi pa sinuspindi. Kaya lang daw siya sinuspindi dahil merong natitisod. Natisod po yung pamilya ni Don Kapulong Kasi double standard ang aral dyan. Pag hindi nila kilala, i-impose yung yung hatol na ganun. Pero pag kilala nila, pababayaan nila yan. Opo, totoo po yan. Double standard para lang sa mayaman. Parang sa gobyerno. Para lang sa mayaman yung yung aral nila. Pagka magbigay nababayaran yung Diyos nila. Ito nga, bro. Nung sa palit kasi, security ako. Hindi security ka na white guard, no? Kasama ako sa security sa Central. Nung nabalita na papasok ang mga Iglesia ni Cristo, nag-duty kami. Doon ko na-meet si Bagi. Opo. Pero lagi ko na narinig yan kay Eli Soriano pangalan Bagi. Nakita ko si Bagi may tato. Bordado. Di ba bawal sa atin? Sabi ko, paano nagkaroon ng tato itong ni Brad Eli? Nagtataka na ako noon. Pero siyempre dahil naniniwala ako kay Soriano, pinalampas ko na lang yun. Kaya double standard sila. Pag sila, okay lang. Pag iba, hindi pwede. Opo. Sentod ang mga pamilya. Kaya nga po ako nagpatato na kasi alam po ni Soriano na hindi naman bawal sa Bagong Tipan yung tato. Kaya nga wala tayong mababasa sa Bagong Tipan na bawal ang tato Opo. Kaya yun, at saka yung pong tattoo ni Bage, dumami ng dumami. Meron nga nung nakadistribute sa Macau. Talaga? Opo, dumami ng dumami. Naka full sleeve na po siya ngayon Sabi dati sa braso lang yun
Eh ngayon, pati po sa hita, alam kong pati sa hita, meron na siya. Si Joaquin Bordado. So wala namang ano doon eh. Alam naman ni Soriano kasi na walang kautusan si Kristo na bawal magpatato. Ang kautusan ni Kristo ay kautusan Iba-iba. si Kristo. May pa, itigilan nila yan, yung samahan na yan. Kasi marami silang nililigaw eh. Opo. Ayan mga kapatid, narinig po ninyo ha, itong si kapatid na Ren Saure, nabautismoan 1998 mga kapatid. At dinivote po niya mga kapatid yung kanyang panahon, yung kanyang magagawa, financially, morally, Buhay. spiritually, para dyan sa samahan po na yan mga kapatid. Kaya ngayon, sabi nga niya, kahit sabihin nila akong tik-tik, sabihin nila akong walang bearing. Tama po ba, Bradren? Walang bearing. Wala yun. Wala, di ako apektado dun. Kasi kilala ko sarili ko. Bakit ako naanib dyan? Kilala ko sarili ko. Kasi ako apektado dun. Kasi kilala ko sarili ko. Baka magkano yan? Ayun. Kita pala ako dun. Ayan, mga kapatid. Okay, go. Salamat, brother. Opo, pasensya na kayo. Napakahaba rin yung ano ko. Basta yun lang. Marami kong gustong sabihin eh. Kaya lang, sa susunod na lang. Sige, brother. Na lang. Sa susunod Opo. po, para Ingat po kayo makita palagi. yung kagandahan ng iyong mukha. Oo nga po, madilim eh. Kasi natutulog na kami eh. Nag-live kayo. Na kami mag-asawa. Kasama ko, mga anak din namin. Di na kami dumalo. Talagang ano na. Kapatid mo daw yan. At saka salamat po sa Diyos, brethren, yung buong pamilyang naakay po ninyo, naakay din po ninyong palabas. Kasi Opo, kasi meron pong mga kapatid, alam niyo po ba, brethren, meron pong mga kapatid Opo. sa Canada at saka sa US na nagsipag-exit yung family member nila, tinakwil sila. Biruin mo, asawa mo mismo ha, asawa mo mismo, nung nag-exit, sasabihin mo na mananatili ako dito kahit maghiwalay tayo, basta ako mananatili akong loyal kay Danieras, kay kuya. Opo. Ganyan naman talaga kasi ganyan tayo minotivate noon. Na mas mahalaga yung kapatid sa espiritu kaysa yung katulad ng kalaban na. Mas pipiliin nila yung hiwalay. Oo. Normal yan. Ganyan talagang lumalabas na kulto talaga. Kaya salamat sa Diyos, brother Ren Saure. Opo. Alam sa po, Diyos. marami po kayong matutulungan sa pagsasalita po ninyo at mai-inspire na mga kapatid, lumabas na kayo. Dahil sayang lang ang inyong mga resources, sayang lang ang inyong panahon higit sa lahat. Opo. Ayan, sige po mga kapatid. Sis Myra, mayroon ka pa bang i-uling pa na? Kasi ma-empty bat na ako. Nag-iisip Ingat po wala kayo. akong isip eh. Na-empty ba na rin ako? Ayun po mga kapatid. At sabi nga ni sa susunod si Roger mo naman ang nakita ko nag-heart chat taga USA itong si Brother Roger mo siya ang ating i-invite na interviewin. Brother Roger mo. Hindi ba Roger ko? Po, mga kapatid, Brother Ren Saure, salamat po sa Diyos at sana po ingatan po kayo palagi ng Panginoon at sampu ng inyong mga mahal sa buhay. Salamat po sa Diyos. Salamat din po sa pagkakataong ito. Ingat po kayo palagi. Opo, kayo din po, Brad Ren Saure. Bye po. Ayan, Mama Mary, may empty bat na ako. Meron ka pa ba sasabihin? Wala, sa susunod na lang. Nag-iisip pa ako eh. Nag-iisip pa si Mama Mary. Hindi ko rin kung ko... Wala ka bang bagong bansag kay Ismael?
Eh, nag-iisip pa nga ako eh. Nanggagalaiti na naman yung si Ismael sa atin yan. Naku, ito na naman dalawang to. Nagtandem na naman. Kaya nga, tayong dalawa ang gusto nung patigilin kesa sa iba. Meron akong bagong pangalan kay kay Skippy. Ano? Kuracha. Tanong mo bakit Kuracha? Bakit kuracha? Ang babaeng walang pahinga. Si Skippy. Kasi di ba pagka negosyante ka, wala kang pahinga, alos. Eh di ba? Ganun, dati naman din wala rin siyang pahinga eh. Panay ang linis niya, oh. Sa sobrang, ang babaeng walang pahinga. Parang si Osang eh. Patikim ng Skippy mo. Kaya Osang yung pinyaw eh. Sa kanya si Skippy. Sige, Mama Mary at mga kapatid sa buong mundo, mga kapatid. Hanggang dyan lang po muna at may empty bat na po ako. Sana po lagi kayong nasa mabuting kalagayan lahat, saan man po kayo naroroon. At hangad po namin ang inyo pong paglaya, mga kapatid. Paglaya sa sari-saring mga ideology na bumibihag po sa atin lahat. Hindi ko mo nakalaya na po tayo sa MCGI, ay totoo na po tayong malaya. Ang totoong malaya, mga kapatid, yung pong hindi na po tayo judgmental, malawak na po yung ating pangunawa sa ating mga kapwa-tao. Yun po ang essence ng tunay na kalayaan. Kaya nga ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. The truth shall set you free. Mga kapatid, at ang katotohanan po na yon na makakapagpalaya po sa atin, walang iba, kundi ang atin pong Panginoong Jesucristo. Sige po mga kapatid, ingatan nawa po kayo ng Panginoon. Saan man po kayong panig ng mundo, saan man po kayong lupalop ng Pilipinas naroon. Hasta la bye-bye. Hey! Peace ka. Peace. Ang dami kong paso sa kusina. Bye-bye.